Radyong buntag mga Bisaya. So nanapoy video nga atong nakit-an kini total failure gayud sa atop kay na nilupad jud ang entero ato. So ato ning tan-awon kung unsay hinungdan ani ug unsa puy atong buhaton para malikayan nga inani ang mahitabo sa inyong mga atop. So ang una natong tan-awon atong i-evaluate ang atop kung unsay mga forces nga nagkuhan acting ba ng sa atop unsay naa na nganong mao ni ang nahitabo. So ang inyang balay kung inyong makita naa na si jay tower ang monopole cell site cell site cell tower siguro ni para cellphone or sa internet baka ni or unsa ni siya. Unsa iya nang patindog sa atop unya naa na siya mga banting ambot og maklaro ba ang iyang mga banting kanang iyang guy wire ni siya ija ra pong gi-attach sa atop mismo nara ni siya gikonekta sa atop. So atong analyson og unsay mga forces nga acting aning atop ug ang kuan ang tower ni siya sa iyang sa cell kuan siguro cell tower or kuan internet siguro nga tower. So naa ko'y diagram nga ipakita kani siya. So ang kani ang actually duha ni ka load case ang load case A kani siya kani load case A kung ang wind acting generally perpendicular to ridge. So ang pasabutan na mao ni ang atong ridge line sa atop kani kana. So kung magtan-aw ka sa kuan imo nang kuan di ba inani mo na usually ang atong balay nya nay inana siya diha kana. So ang pasabot ning load case A kung ang imong atop inani nga side niya di diri ang imong wind. Mao ni ang load case A kani siya. Kung ang imong kaning wind nimo acting perpendicular to ridge kana siya. Ang load case B kay kung bali kung imo tan-awon lang sa diri nga side kani siya ang kuan na parallel pud siya sa ridge. So ang pasabutan na di diri ang kuan naa diri ang wind niigo kay di man nimo makuan kung asa ang direksyon sa wind. So i-analyze yun nimo kung ang hangin di diri igo sa perpendicular sa imong ridge line or parallel sa imong ridge line. Di imo ra kuan ang worst case nga scenario, worst case nga resulta na. So mao na siya ang ato lang gipakita diri ang kuan lang ang sa load case A lang nya naa na si jay kuan ang consideration ana ang imong kuan slope sa imong atop kani siya pila na siya ka degrees no. Excuse me. So ang forces nga kanang naa sa imong atop kaning mga coefficient kaning 2e kaning 3e kaning 3 kanang number diri kani nana si jay lain-lain nga value lain-lain na siya og kuan depende na sa imong imong kakusgon ang imong slope sa imong atop kaning diri lagi kana siya kanang angle. So ang imong makita diri ang kaning kuan kaning negative nga mga coefficient kani siya coefficient man ni siya kaning mga negative value ang pasabot ana ni siya kung negative na siya acting away na sa atop. So pareha ni kung ang 2a kunuhay kani ang 2a paubos man na ato ni delete.
di ba tuig ang ija paubos ang iyang direksyon kay para kuan ba maklaro ang imong kanang sign convention so paubos. So ang negative na hidya ang para pasabutan na nidya opposite na sa direksyon sa kung kung diri sa diagram ang tuig paubos pag negative gali na siya ang iyang kuon coefficient na pasabutan na ang iyang aktuwal ni nga kanang direksyon saka unya pareha ni 4E. Ang 4E di ba padung rin sa bungbong, di ba? Pero kung ang mga value anang 4A kay puros man negative, so ang aktuwal ana ni nga kuan padung na siya sa kuan away na sa building. Palayo sa building ang imong aktuwal ana nga kuan. Ayaw lang mo mokalibog unsa nang positive ug negative basta mao ra na ipasabot kung positive gali siya padung na sa imong balay kung negative paladyo na sa balay ang imong ang imong wind pressure ana. So depende na sa kuan, depende na sa kanang slope sa imong balay. Kung imong tanawon kani tuig kani kani siya ug kanang 2 kani nga mga value mao man ni ang kuan, mao man ni ang wind pressure nga acting diri ana side. So ang kanang tuig ug imong tanawon mo-positive siya kani diri mosugod siya og positive kung ang imong slope magsugod na og 30 degrees kani diri wait so, so kung magsugod na siya ni kuan na 30 degrees na ang imong kuan 30 degrees na ang imong slope sa imong atok. So usa nga malikayan ng kuan o gusto ka imo nang tas-an ng dak-an ng slope wala na kay kuan wa kay uplift diri nga side sa kuan windward nga side kaning tuig. Pero lahi pud ang epekto ana kay kung 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 kuan man gud mao ni ang imong kuano mao nang imong balay kibali niya kana mao ni imong atok. So kung negative na siya kung almost flat na ang imong kuan 0 to 20 degrees or kuan kani nama gud na kuan ang allowed mo kana between 20 to 30 allowed ka na i-interpolate nimo ang kuan kanang coefficient. So kung mao na ang imong kuan, kung mao na ang imong kuan man gud, kung almost flat siya, flat to 29 degrees or di gud na 29 kay i-interpolate pa lagi na so nanos mga 25 siguro. Pero butang 20 degrees ang kuan ani kay mao man na ang kuan resulta sa imong wind pressure kanang away sa building kay negative pa man na. So naa na siya'y kanang vertical component o horizontal component diha nga direksyon nya kani pod vertical component kana siya horizontal component sa diri sa pikas nga side. So ug imong tanawon kaning kuan kaning horizontal component nga diha sa pikas side ug kari diri opposite ang direksyon sa ang mahitabo na di ko na siya ma-cancel out kay di mo na parehag value. Usually ana dako mo jud nang naa sa windward pero at least ma-minimize ang kuan ang imong horizontal load nga kuan net nimo nga horizontal load acting sa imong roof para mo na punay design sa lateral stability sa imong kuan sa imong building. Ang mahitabo ana kana ma-cancel out so kanang mo gamay na lang na siya ang aktuwal ni siya nga kuan result ni siya. So gamay ra ang load nimo nga contribution sa imong atok when it comes to kuan kanang lateral load sa imong building. Gamay ra kay ni-cancel out man na. Ang dako ana kaning uplift kani kay matotal ng duha, di ba? Whereas kung ang imong atok medyo dako-dako ang slope nga imo nang paabton nga ma-positive na ang imong tuig
So kuna ang resulta pud ana kung positive ang imong tuo, kana inaana siyang atok, nya kani ang imong tuo is positive unya ang imong 3E 3E ba? Yeah, ang imong 3E is negative kay always man na negative ang 3E. So ang mahitabo ana kung imo ning i-resolve kuan yang sa x and y vertical ug horizontal component, inaana na siya up left niya diha po diri ang horizontal. So ang mahitabo og imo na bantayan ang imo na pong net nga kuan wala ka ma-minimize ang imong uplift kay og imong tan-awon kari upward, kari downward. So naay rotation gamay sa imong kuan, sa imong atok. Pero ang iyang net uplift gamay kay naa may kay upward na po kay downward. Posible pa gali nga downward tanan depende sa pila ning value aning kuan vertical component sa imong 2E nga side. So ma-minimize ang uplift ug mahimo ma-zero posible nga ma-positive walay uplift nga mahitabo pero ang contribution nana ang resulta na nidako sad ning imong horizontal. So i-design po nimo sa imong lateral force resisting system sa imong building, i-consider nimo ni. So kanang dili jud na ingon nga naay kanang advantage kung ang imong slope taas or dako ang slope nimo or gamay kay lain-lain mo gud ang epekto ana. So ang importante ra jud ana imo jud na siyang i-design based sa kuan actual kuan kanang unsa bay mahitabo jud sa building kung mao ni ang imong slope, mao ni ang imong kuan kanang wind load. So imo na i-consider siya. So mao ra jud na importante diha dili walay jud ingon nga general nga porma sa atop or kuan nga mas safe siya. Ang imo ra jud ana nga imo ra jud nang i-design properly kay lain man na og epekto. So na-identify na nato ang kuan mga forces ani sa kuan ato. Ang ato na pong tan-awon og kuan ang kadtong cell tower ni siya or sa phone, cellphone siguro 'to nga booster or unsa ba. So kanang kuan, kanang unsa ni cell tower, usually ana ni siya segmented na ang iyang construction. Segmented kana lahi ni nga segment, nya kani lahi po ni nga segment kani patong-patong ra na siya lahi po ni nga segment, lahi po ni nga segment diri. Ang kuan ra jud ana nga each kada segment ni siya naa siya'y kuan, naa siya'y tie wire na naka-connect usually inana jud na siya kana. So kada segment naa na siya'y tie wire nga i-connect ana diri. Yeah, usually ani tulo ni ka side kung imong tan-awon ang kuan ang plan view ni siya. Usually ana inana na siya. Dagko na siya 120 degrees, 120 degrees, 120 degrees. So ang total na 360. So mao ni kasagaran nga configuration sa imong kung nakay tower. Unja ang mahitabo ana so kada segment ko na no. So naa ni siya'y kuan, naa ni siya'y nig naman ni siya'y design sa kuan pag-calculate sa wind pressure. Ah, nakalimot ko sa coefficient. Kuan man na siya, ang wind pressure is equal to naa ni siya'y coefficient diri ay butang to na C lang na siya. Unya V squared. Ang velocity ni siya E squared unya exposure factor unya height coefficient o wind gust. Mao ba 'to? Basta murag mao ni siya CE, CH ug CG. Unsa ang maglahi lang ani ang kaning coefficient depende ni kung ang imong unit is ay metric siya or imperial kanang kuon. Kung ang imong velocity miles per hour lahi ni siya og value.
kung ang imong unit sa velocity is meter per second, lahi po ni siyang value pero mao na ang iyang general equation. Nya mao nay pressure nga acting sa imong kuan, sa imong kani. Unya ang general kuan na ni diya tungod tungod kay naa ning kaning height coefficient, magkataas ang imong kuan, magkataas ang imong tower, makadako po na ang kuan, makadako po na ang iyang wind. Kay depende man na sa kani nga factor kaning CH. So once nga ma-determine na nimo ang kuan, ang unsa ni wind pressure, nya multiply mo na sa kuan, ay naa pa din ni kuan ang exposure, ang CH, dili ni CH, ang height appeal kanana diri dinhi ang height ani kani kuan ni siya CD, drag coefficient ni siya, drag coefficient niya. Ang exposure height mao na tong depende na ang exposure coefficient depende na sa height. So nagkahuman na kay pressure, imo ra na i-multiply sa kuan area, di ba? Ang pressure is butang ta kanang kuan, ah, pounds pounds per square foot ang imong pressure. Nya i-divide nimo na sa area nga square foot pod ang unit, ang mahibilin ana ang imong P, ang imong wind load sa kada segment. So naa kay wind load ana, makalculate na nimo kung pila ning forces acting sa imong tie wire, kada tie wire nimo, di ba? So once ma-determine na nimo, imo na radyo ng kuanon sa katong pununtang atop nimo kanang kuan hip ang imong atop ana. Pa-flat man 'to ang ija, flat man 'to. Flat 'tong iyang atop unya naa pod og imong makita naa siya'y kuan kanang overhang kana. Now kung naa kay overhang lahi po na siya ang kuan ana resulta sa kuan kay naa kay additional nga uplift kay kung imong balikon sa kaning kuan diri, kung naa ni siya'y overhang kani, kung naa nay ang imong atop naay ni siwil diha kana, kung naa nay ni siwil, ang mahitabo ana di ba na kaning 1A naman kay 1A kani, mao na ang force nga acting sa imong bungbong kani diri nga side, mao na ang 1A. Sa kuan ana kanang first ni siya nga kaning segment kaning Y, usually ana mga 19 to 20 feet man na siya. Kay naman ni siya kuan, naa na siya calculation ana unya, ang maximum ani 6 meters. 6 meters ang maximum ani. Unya ang the rest ana katunang 1 na lang siya. So ang tojo lang ana ni siya is ma-consider ang kanang murag unbalance loading sa imong kuan building unya mo-create na siya og torsion kay kung mas dako ni ang mahitabo ana mo-create na og motuyok imong building. So mag-design nimo kung ang imong analysis kanang rigid diaphragm, ang kaning rotation na ni contribution sa imong lateral force resisting system sa upat ka side. Kay kung flexible siya, imo ra nakatingon diha ug mao na imong tributary, mao na imong kuan, mao na imong wind force ani nga wall, dili na siya ma-distribute. Pero kung rigid ang imong diaphragm, kuan ma-distribute na siya sa four sides. So para kuan lang, simple lang nga kuan. Basta mao na ang mahitabo ni diya naay 1A dinhi. Unya kanang 1A kuan na mo ang effect ana ni diya mo-create na og uplift sa imong kanang ni siwil, overhang. So kung flat na siya kunuhay katong sa iyang sa kanang video nga atong ipakita, mao ni ang iyang kuan, niya murag naay inisiwil diri nga side kay ang sa pikas murag firewall naman, kana unya naay tower dinhi. Ang problema kay ang tower, di ko na siya problema, iyang gi-attach sa atop, ang importante lang ana imo i-consider na ang iyang reaction sa kuan sa imong tower nga naka-angkor sa imong atop. So ang mahitabo ana na kay uplift dinhi tungod ani nga kuan, tungod ani nga mga coefficient 2A, 2 kana. At the same time naa po kay uplift nga
acting diri tungod sa kanang kuan, kani sa imong cantilever portion kaning ni siwil tungod ani nga value nga 1E or 1. Naa ni siya'y kuan equivalent ni siyang uplift ang sa design ani sa imong kanang kuan overhang ang value aning kaning uplift equal na sa imong 1E. So kung kung way overhang mas maadyo kay way additional nga uplift. Kung naa, kung depende na muna sa design sa architect kung iyang gusto ni siya nga naa na siya'y kuan diri kanang overhang, pwede gud pero nag-abot namo kung sa structural engineer na nga side, nagtan-aw namo nga naa na i-consider na namo nga kuan ang uplift diri kana. So ang mahitabo na unsa may mga forces karon nga kuan so gikan diri sa tower, di ba? So naatoy mga force na yung mga kanang kuan uplift ni siya. Kay kung padong diri ang kuan direction sa hangin, kaning diri nga side ang mabira kani wala ni jay load kay tie wire man na di man na resist og compression kay mabawog ra man na ngani siya sa kuan tensyon. So birahon na ni siyang atop. So ug imong tan-awon ug balik tong kuan video atong i-play og outro tanawa di ba naukang diri nga pikas nga side. So kanang kuan tanawa. Oh. So mao nay mahitabo sa kuan imong atop nga kanang naay wind. So imo na i-consider karon kung nag-design nimo sa kuan, nag-design nimo ani sa atop, sa angkor sa imong atop na i-consider jud nimo ang kuan ang tower. Now daghay paagi para makuan na siya kay maangkor ang imong atop. Nakoy video usa nga ipakita nga kani sini siniguro ko yun ni isa. So pwede mao ni ang imong buhaton sa kanang imong balay. Asa to kadita? Video. So kani nga video ang pasabot kani. So pwede mao ni ang imong buhaton sa imong kung nakabantay ka, di ba? Na kaning 4 lanes ni siya nya iyang main nga truss kibali. Nya og makabantay ka na siya welding diri kani. Kaya tanaw na i-play na 'tong video. Di ba nasa gi-welding nga kuan ang rebar sa ang kabilyada sa iyang poste iyang gi-extend man na niya iyang kuan gilambod ni siya sa trusses. So mao nay angkor nga mahitabo. Nya ang kani pong 4 lanes mao po nay kuan isa pong gi-welding sa top cord sa truss. Unsa naa ni siyang kuan kaning bar nga naka-diagonal. So ato ning i-explain kung unsa ni iyang gibuhat diri. Kung imong tan-awon ang kuan ang iyang di ko sure kung truss ba to or kanang rafter lang pero for the sake of discussion ato lang na siyang kuan inana i-exaggerate nato kana banta inana na siya porma, di ba? Kana. So ang iyang gibuhat naay poste diri naay poste nya iyang namang teory kabilya nga ni siwil diri sa iyang poste iyang nang gilambod diri sa top cord unya gi-welding. So mao na siya ang kuan pwede nimong buhaton nga naa jud kay angkor diha bahala kung unsa imong gamiton diha basta imo jud ang i-angkor ang kuan. I-angkor jud na nimo ang unsa ni ang kanang trusses nimo or rafters nimo. Imo jud ang i-angkor para mo na mo depensa sa kanang di na siya ilupad. Unsa ang
kanang kuan, ang force nga acting sa imong rafter, di ba? Ug makita nimo ang iyang purlins naa dinhi, naa diha. Ug nakabantay ka nato si Jay kanang diagonal bar nga gi-welding pinain-ana pod kana. So ang purpose ana kay di ba mao man ni imong kuan, mao ni imong atop. So mao na imong atop ana, naa lang nga straight na. So mao na ang atop. Unya acting po dinhi ang kanang force nga ang wind force sa imong atop, wind pressure always yun na perpendicular. So perpendicular na sa imong roof. So kung kag perpendicular kuan ba 90 degrees iskulado jud na pirmi, no? Iskulado jud na sa imong atop ang wind pressure. So tungod kay ang imong atop naka-kuan, naka-slope, naa na si jay kuan, naa na si jay vertical, depende sa direction na either upward pero naa jud na si jay vertical ug horizontal component. Unya kay ang kanang imong purlins kinana ah, unya naa dinhi ang imong kuan kana. Unya ang additional nga acting nga force ani kay ang imong dead load. Kanang dead load sa imong atop ba? Ang dead load sa imong atop kana niya kani ang imong horizontal component sa imong atop niya mao po niya or kung padung diha mao po niya ang vertical component. So ang kani siya pwede ra nimo nag-design nimo sa wind load kani imo ning designon para sa kuan kanang ang kani siya kung atong gamiton ang plane sa imong purlins pwede ni siya imong imo na i-neglect na kuan o di na nimo i-resolve into kuan mao na siya ang imong sa wind. Unya ang kaning imong vertical load kay mao man ang imong dead load always vertical man na kay gravity man jud na siya. So pwede na i-resolve nimo into tangential o normal kang gitawag og tangential nga force ug normal. So kani ang tangential kay ang atong gi-analyze kaniman mao man ang iyang kuan plane niya. So tangential unya mao ni ang gitawag og normal nga kanang kuan normal nga kanang component. So nag-design nimo sa four lanes by axial ang mahitabo kay mo bend man na siya along ani nga axis tungod sa imong normal ug sa wind nimo o niyang wind. Diyan na po na kuan sa minor axis niya tungod aning unsa ni kaning sa iyang tangential component sa imong dead load. Now, ang imong support sa four lanes naa diri. Ang imong top chord sa imong truss or rafter baka naa diri nga kuan kani. Ang mahitabo ana kay di man ang kung ang force nimo acting pa lang naa diri wala nay problema. Problema kay di diri sa top sa four lane ang imong load. So ang mahitabo ana motuyok ning imong four lanes tungod ani nga component kani. So nigtuyok ana ang kadtong iyang kuan, kadtong iyang gibuhat nga naa siya'y kanang gi-welding diri nga kanang unsa ni kabilya, mao nay mo depensa para dili mo tuyok. So klaro na. So mao ni ang kuan kanang ang importante magud sa kanang kung mag-design ka og inani, imo yung imo yung tan-awon og asa kanang gitawag nimo og kanang gitawag og load path. Imo nang subayon kung gikan kay ang tanang loading mo gikan man na sa atop, nya nasa imong floor kibali or unsa, kinahanglan ang imong force nga acting sa imong atop imo jud nang dad-on padung sa pundasyon nimo. Kay mo ang punda ang ground, ang juta man may main jud nimo nga support sa tanan, kay di man na puwedeng maglutaw. So gikan jud diri sa atop imo nang dad-on padung sa kuan, padung sa unsa ni kanang ground.
kung naa ba na siya, kung gravity load ba na, kung kanang uplift load ba na siya or unsa kinahanglan imo gyud mao na nga og katong sa uplift na mao to iyang gibuhat nga iyang gi-welding ang kabilya diri i-extend mao to'y mo-support sa imong truss against uplift. Pero kung gravity loads na siya, ang truss po nagpatong po na og kulom po nagpatong ang beam, nya ang beam nagpatong sa kulom, nya ang kulom nagpatong sa footing niya. Mao na ang imong ground karon ang imong juta. So mao na ang kuan. So importante lang ana nga makahibaw ka ang kuan kanang gitawag lagi og load path kay kani klaro ang kuan mao na ang explanation ato sa iyang gibuhat. So sakto to ang iyang gikuan, ang iyang gibuhat sa kuan kanang trusses niya o rafters o kanang purlins nga naa ni siya kani. Puwede gud na siya og naapod sa ubos nga ring aside siya ibutang pero ang mahitabo ani in kuan ni siya imong iduot so mahimog na compression niya. Usually ang kabilya labi na og gamay ra diameter di man na maadyo sa compression kay kanang mobakol man na kanang murag mo 'di ba kabantay ka og na kay stick nga gamay kanang nya imo gyud lang iduot ko na ground ni iduot ani mo mubawog na nga so mao na ang mahitabo na siya mobakol siya kanang kuan tungod sa kanang gitawag ni siya depende mo na sa kanang gitawag og slenderness ratio. So magkataas ang imong kulom kung unahay kulom ni siya poste na siya unya gamay ra na og diameter, gamay ra na dimension, magkataas na magkagamay ang iyang capacity tungod ani kay usahay moabot man ang time nga ma-limited na siya sa iyang kuan kanang critical ni siya nga capacity based sa slenderness ratio. Pero kung di ana diri nga side, tungod kay ang force nimo ang direction sa imong force padung man diri kani, padung diri ang force. Ang kani siya intention ni siya no, birahon nimo na kanang puthaw, kanang kabilya kuan na lig-on ka na siya sa kanang tension kanang birahon siya mao na nga diri ni siya kuan, dira ni siya butang. So actually bisag asa gud na puwede gud nagdiri pero mao lagi kung naa diri i-consider nimo ang compression ni siya ang backling kung makaya ba. Kay kung naa diri posible gud na bisag tie wire imong gamiton kung depende sa tie wire unsa nga gauge. Kung makaya ni siya puwede na diri tensyon kanang tie wire imong ibutang pero ug ngari nga side di gyud na puwede ang tie wire kay mabawog ra na siya. Useless so mao nang kuan mas maayo nga naa diri labi na kung gamay nga kanang diameter ang imong gamiton nga kabilya para may imong i-anchor against kuan kanang roll over kanang pojok ba ang kuan. So so mao na 'to ang kuan nga para ang importante ra gud ana mahibaw-an gyud nimo ang kuan sa sa part na sa kuan sa design na sa engineer nga side mao ni ang among i-consider kani among designon ang kuan disayno namo kunay ang architect mo na ang iyang plano kanang mao na nga kinahanglan kadto flat roof to siya. Ikaw man mao ni ang kuan design sa architect nga flat roof. Hmm. So mao ni ang balay nya ang design sa architect flat na ang imong roof. So abot amo ana sa amo ra nga side na amo na ning i-determine na kung unsay mga force nga acting aning imong balay ang wind uplift diri, ang wind pressure diri sa kuan sa kilid unya ang gravity loads na. So kung sa ato kay kuan naman wa may snow. So ang load acting jud sa imong ato, ang gravity ana ang downward ang weight ra jud sa imong kuan, ang weight ra jud sa imong atok. Ang acting gawas kung concrete ni siya nya concrete deck. Oh, lahi po ng istorya ha. Imo na po na i-consider ang weight sa kanang gitawag og occupancy live load. Pero kung atop ra ni nga atop, flat niya sin, so ang imo konsidera na ang kabuk-ato ra jud sa imong atop mismo. Nya mao na mo counter sa kuan. Mao na mo counter sa kanang load combination nimo na load combination nimo imo man ang i-add ang kuan, i-add ang tanang load. Ang mahitabo ana ang dead load nimo usually ana 0.9 ra man na sa dead load basta uplift ang imong i-konsidera.
Nya ikaw man minus na na siya sa imong uplift nga wind load. Unsa may load ang kuha na ang diri kay 1.4 man ang sa wind. Unya mo na ni ang resulta ani mo na na imong net pressure kung net ang uplift so mo to i-consider jud nimo maadyo ang kuan. I-consider nimo ang angkor nimo pero kung ang resulta ani kunuhay concrete ni siya bugat man kayo ng concrete mo na nga usually kung concrete dili na siya problema sa kanang kung naay bagyo-bagyo kay hindi man na ilupad kay bugat man na kaadyo. Mao na nga ug mahitabo kung bugat kaadyo niya ang mahitabo ana ang net niya nga pressure paubos. So kung ang net niya nga pressure paubos di na ka kinahanglan og kuan, di na ka kinahanglan angkor. Pero kung gaan ra ni siya kanang atop nga kay trusses kunuhay nga kanang kuan tubular nya atop nga kanang corrugated nga GI gaan ra man na kumpara sa kaning hangin. So imagine na katong atong gikuan katong atong gi-design nga unsa 'to o gi-analyze katong sa previous video nato. 'Di ba pila niabot na 'to 100 ka pin ang kuan, 100 ka pin PSF. 'Di ba murag 'to ang sa usa ka square foot murag upat ka sakong bugas ba 'to atong gi-equivalent adto? O pila 'to'y kuan. So kung bug-at kaadyo siya, posible nga mas dako pa siya sa wind so walay kuan, walay net uplift. So kung puros na downward ang imong force di ka kinahanglan angkor puwede ra na nimo gilansang or puwede piltan nimo glue or unsa kung sa imong buhaton. Pero kung gaan ra ang imong atop dakong tendency ana nga mo-govern ang kuan uplift. So mao nang imo jung i-angkor. So ang nang giingon ang usa nga solusyon kadtong gibuhat aring nag-welding kani siya nga iyang gi kanang gikab-it ang kuan, ang kabilya sa trusses, ang purlin iyang gi-welding diri sa ubos unya against rollover na pagka jud ning kuan. So mao ni ang maadyo jud nga sakto jud nga kuan. Although daghan pa kog paagi nga unsaon ni pag-angkor pero ang kung ang purpose nimo pag-angkor lang kani mao jud ni sakto nga kuan nga na kay gi-welding nimo ang purlins unya para dili mo tuyo, di mo rotate na pagka-aning kuan kaning diagonal nga bar. So hinaot ko nga kanang masabtan ni ninjo unya kanang kung kanang kinsa 'to magpahimog balay nga sa ato man gud common man gud nang puwede ra ka kuha kuhag foreman di ka mokuhag engineer. Kanang naa man na nga common man na nga practice sa ato. So kung walay engineer nga involved sa design sa imong balay at least kahibaw na ka og unsay buhaton sa mga kanang construction worker diha, mga foreman diha nga kanang nangontrata nga way engineer. At least kabalo na mo og unsay buhaton, unsay rason nganong kinahanglan na siya nay mga i-angkor jud na siya, i-welding jud na siya or unsa pay lain diha nga paagi para lang mapugna na siya nga dili ilupad. Ato jud na siyang i-konsiderar kay aron kung pulido imong trabaho siyempre kanang kung kung maadyo imong pagkatrabaho daghan pud ang mosalig nimo kay naman nay mga kuan recomender man nga kadto si kuan kay maadyo 'tong mo trabaho kay pulido kaadyo. So nagud na advantage na siya kahibaw ka sa mga inani bisag dili ang theory ni diya nga kanang kuan kanang actual jud nga calculation bisag di ka kahibaw pero at least ug inani siniguro nimo nga paagi kahibaw na ka nga kuan kinahanglan ni siya. So dinhi lang sa kutob. So kung namoy mga kuan pangutana or namoy mga video nga kinahanglan nato atong i-reviewhon kung sakto ba or dili or na gusto mong reaction na i-comment lang niya nang i-explain sa sunod nga mga videos. Sige, bye-bye sa mga bisdak.